Bel San Luis SBD, Executive Producer ng 7 Lost Words sa telebisyon. Naririto po ako sa harapan ng Shrine of Jesus, the Divine Word. Dito po sa loob ng compound ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Itatanghal po dito ang programang 7 Lost Words ngayon. Malugod namin kayong inaanyayahan at tinatanggap sa pagpapalabas ng huling salita na itatanghal ng SBD Mission Communications Foundation sa pakikipagtulungan ng ABS-CBN, DCMM Teleradyo at Manila Bulletin para maikalat ang mga mensahe ng Panginoong Hesukristo sa buong bansa at sa iba't ibang bahagi ng mundo. Malugod din kayong inaanyayahan na magnilay sa mga huling salita ng Panginoong Hesukristo. Higit sa lahat ay isabuhay ang mga aral na ito. Ito po'y bahagi ng pakikiisa natin sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Hesukristo sa unang Biyernes Santo sa bundok ng Golgota. Magandang hapon sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo. Good afternoon and welcome, brothers and sisters. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines has declared 2017 to be the year of the parish as a communion of communities. This is the year when we are challenged to give full attention to the quality of faith life in the parish, the fellowship, belongingness, and participation experienced by its members. Our focus will be the building of a parish that is truly a faith community, immersed in the lives of its people. This afternoon, we commemorate the last moments of our Lord Jesus Christ on the cross, when He uttered the ultimate expression of His love for us, His 7 last words. Let us listen, reflect, and pray as 6 ordained ministers of the Society of the Divine Word, SVD, and an Argentinian diocesan priest will help us in our journey towards a personal and community conversion, our gradual conformation to Jesus Christ that enables us to grow in communion between us. Carrying out the greatness of God's love, seen in His death and resurrection, different individuals will share their thoughts and experiences to inspire other lay people, pastoral workers, and leaders in evangelizing and organizing a more equipped community, and as to how our Lord Jesus Christ really works in their lives. Finally, to show how important a family in our community is, prayers will be led by 7 selected families corresponding to the 7 last words. Sayo,
Our preacher for the first word is Reverend Father J. De Leon, SVD, newly ordained priest assigned to Botswana, Africa. Our first sharer is Mr. Paulo Martin Trinidad. He founded and popularized Pinoy Laughter Yoga in the country. From there, he became a certified laughter yoga professor of the Philippines. He's also a professional puppeteer. Following the first word, Engineer Enrico and Dr. Melanie Santiago and their children will lead the family prayer. Patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa aking pagninilay sa unang wika ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus, naalala ko ang tatlong malalapit na aking kaibigan na nakilala ko bago pa lamang ako pumasok sa seminaryo. Dati akong isang miyembro ng Singles for Christ at tuwing linggo ay dumadalaw kami sa Muntinlupa sa mga nakapiit nating mga kapatid doon. At nakilala ko ang tatlong kaibigan na itatago ko lamang sa pangalang Richard, Eddie at Denso. Hindi totoo nilang pangalan sapagkat nais ko silang protektahan. Si Richard ay lumaki sa isang magulong pamilya. Nagkawatak-watak ang magkakapatid. Pumunta sa Maynila, lumaki sa lansangan. At dumating ang panahon na siya ay naging isang miyembro ng isang gang. Malawak ang kanilang nasasakupan at nagkaroon ng gang war at siya ay nakasaksak at nakapatay. Siya ay nakulong. At sa kanyang pagkakakulong, doon niya nakita ang aming grupo. Pakonti-konti siya ay nagbago. At dahil sa kanyang kabaitan, siya ay nakalaya. Ang kanyang pagkalaya hindi madali. Nag-car wash, nag-dishwasher, walang nais na magtiwala sa kanya. Subalit may mga mabait na puso, pinaaral siya bilang isang chef. At ngayon, isa siyang magaling na chef sa ibang bansa. Ang kwento ni Eddie ay halos pareho. Watak-watak na pamilya, nagkaibigan palaboy-laboy sa lansangan. Ngunit ang kanyang kaso ay kakaiba. Robbery, hold up. Katulad ng kwento ni Richard, siya rin ay nagbago sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Nakalaya dahil magaling siyang magpinta, naging isang pintor. At kahapon kausap ko siya, kamusta ka naman, Eddie? Eto po, Father J. Bukas, mag-share din ako sa 7 last word sa San Sebastian Church. Pero lahat ay hindi magandang kwento. Ang kwento ni Denso, hold up din at robbery. Nagbago rin sa loob, lumaya. Ngunit nung ako'y nanonood ng TV, napanood ko ng hold up na naman ng bangko at kinulong na naman sa kulungan. Pag narinig mo to, parang ayaw mong maglingkod na. Subalit makikita mo na hindi dahil sa isang Denso ay iyon ang pipigilang magbago si Richard at si Eddie. Sa pagkabayubay ng ating Panginoon sa krus, ang una niyang namutawi sa kanyang bibig ay pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga taong hindi humingi ng tawad. Patawarin niyo po sila. Sino ba sila? Sila, according sa kay Father Robert Brown, author ng The Death of the Messiah, ay mga Romano, ang pisikal na nagpako kay Jesus sa krus. Subalit kasama din ang mga Hudyo. Ngunit hindi ang lahat ng mga Hudyo, sapagkat sa kasaysayan ng ating mundo, marami ng karahasan na ginawa sa kanila. Piling-pili lamang sila. Ito ay mga punong pari, mga lider at mga tao na naandun sa eksena.
Sapagkat ang ating inang si Maria ay Hudyo rin. Ang mga apostoles ay Hudyo rin. Kaya huwag tayong magalit sa mga Hudyo. Subalit ang unang mensahe ay ganito, na laging handang magpatawad ang Diyos bago pa man tayo humingi ng tawad. Ang mga Romano, ang mga unang pari, ang mga pari ay humingi ba ng tawad kay Jesus? Hindi. Subalit ang mensahe ni Jesus ay patawad, ay patuloy na kapatawaran. Ito ay napakaakma sa tema ni San Lucas, sapagkat dito natin mababasa ang kwento ng talinghaga ng alibughang anak. Ano ba ang imahe ng Diyos? Nung makita niya ang anak na pabalik, siya ay tumakbo, niyakap ang kanyang anak. Wala pang sinasabi ang anak, sapagkat bago ka pa man humingi ng tawad, siya na ay handang magpatawad. Mga kapatid, sa pagsasabuhay ng kanyang turo na mahalin ang kaaway, sa paanan ng krus, nakabayubay sa krus, sinabi ni Jesus, pinapatawad ko sila sapagkat hindi nila ginagawa, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang pangalawang punto ko po ay tinitingnan ng Diyos na tayo ay may kabutihan sa kabila ng ating pagkakasala. Sapagkat hindi nila alam ang ginagawa. Hindi nga ba nila alam ang kanilang ginagawa? Alam nila. Subalit, patuloy na tumingin si Jesus kung ano ang nakabubuti para sa kanila. Sa ating konteksto, ano ito? Bilang mga tagasunod ni Kristo, kailangan din nating magpatawad. Pero minsan, ang hirap magpatawad. Kung meron kang isang kaaway, ang tinitingnan mo lamang ay kung ano ang mali sa kanya. Parang isang bond paper na napakalaki. Dahil nagkasala siya sa'yo, merong isang dot ng ballpen, dun ka nakatutok sa dot at hindi ka nakakakita na meron pa lang silang kabaitan. Isipin niyo ngayon yung taong sobrang ninyong kinaiinisan. Lahat ng masama lamang ang tinitingnan niyo sa kanya. Hindi niyo nakikita na siya rin ay may kabutihan. Naalala ko ang aking ama. Ang aking ama ay isang lay minister na napaka-active. Pareho silang mag-asawa ng aking ina. Sila ay nagdadala ng mga mag-asawa papalapit sa kanya sa pamamagitan ng marriage encounter na group. Subalit nung grade 4 ako, ang aking ama ay napabalitaang may ibang babae. It was really shocking. Ang pamilya na nagdadala ng pamilya papalapit sa Diyos, natukso at nagkasala. Ano ang nangyari sa tatay ko? Masyado siyang diniin, hindi siya nagbago, umalis siya sa simbahan. Subalit, ang sabi ng aking pagninilay, kung sa simula pa lamang nakita ko ng kabutihan ng aking ama, sana napatawad ko na siya kaagad, sana nagbago na siya kaagad. At this leads me to my third point, na ang pagpapatawad ni Jesus ay nagbibigay ng pagbabago. Sa kwento ng tatlong kaibigan ko, lahat sila ay nagbago sa pamamagitan ng awat ng Jesus. At ngayon sa ating lipunan, binabalik na naman ang parusang kamatayan. Ito ay nakakalungkot sapagkat pinapakita na wala na silang pag-asa. Subalit ang Diyos ay hindi nawawalan sa kanila ng pag-asa sapagkat sila ay ginawa na kawangis ng Diyos. Kung sila ay ating papatayin, sino pa ang magsasabi sa kanila na sila ay mahal ng Diyos? Sino pa ang magsasabi na sila ay may pag-asa? Tayo ay magiging parang Diyos na kaya nating kunin ang buhay na hindi natin binigay. Nais nating bunutin ang damo na kasama ng trigo kahit hindi pa ito oras. Ang Panginoon lamang ang tama na nagbibigay ng tamang panahon. Huwag tayong magpanggap na parang mga Diyos. Ang Diyos ay mapagpasensya sa atin sa kabila ng ating paulit-ulit na kasalanan. Hindi ba dapat na tayo din ay mapagpatawad sa kanila? Kaya mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng Good Friday ngayong araw na ito, dasalin natin sa Diyos na sana katulad mo na nagpatawad kahit ng mga tao na hindi humingi ng tawad, katulad mo na nagbibigay ng patawad kahit sa mga tao na patuloy na nagkakasala, nawa ako ay magkaroon ng grasya na maging katulad mo. Amen. Ready ka na ba? Oo, naku, natatakot ako dito. Huwag ka na matakot, 9 minutes lang tayo. Talaga? Oo. Sige, makinig ka na lang muna sa akin, ha?
Sige. Anong ginagawa mo? Ba't ka tumatawa? Di ba yan yung tinuturo mo? Bawal yan. Huwag ka muna gumanyan. Jake, diyan ka muna ha. Sandali. Bibigay muna kita kay ate. Alam niyo po, yung mission ko po ay Pinoy Laughter Yoga. Magmula pa ko nung Zamboanga Siege, malaki po ang naitulong sa akin ng dating Secretary Dinky Soliman. Zamboanga Siege, Bohol Earthquake, Yolanda Survivors. Alam nyo, isa ang nangyari po rito. Sinabi ng isang Marines natin, mas gusto daw po nila ang tumawa na ginagawa ng Pinoy Laughter Yoga. Kasi pag psychological first aid daw po, ang nangyayari lalo lang daw pong nare-reinforce yung takot. Ako, nung una hindi po ako natutuwan yan kasi ang aking pong background ay guidance and counseling. Pero alam nyo, habang nagdadasal ako sa Panginoon, na-realize ko, naghahanap po ako ng isang Pilipinong paraan para maging psychosocial debriefing method. Pagkatapos po ng Zamboanga Siege, pumunta ko kami sa Bohol Earthquake, yung mga survivors sa bawat lugar. Lahat po yan. Dinadala ko sa bawat barangay. Minsan nakala nila, healer yata ako. Natatawa po ako. Minsan patang-patana ho ako. Tumatahimik lang ako. Sabi ko, Panginoon, ikaw ang bahala. Huling-huli po ang Yolanda. Dito hindi ho yan talaga nakayanan ng aking damdamin. Bakit? Kasi alam nyo ho, ang hirap tumawa doon. Kasi makita mo yung mga tao nawawala sa sarili, walang kinakain, namatayan. Pero alam nyo, nagulat ako pagpunta ho namin sa isang lugar dito. Ang mga tao nagtatawanan. Bakit po? Sabi nila, mas gusto pa daw ho nilang tumawa kaysa mag-iyak kasi wala na daw ho mangyayari. Ngayon po ay Biyernes Santo, pero sana naman po, sabi ho ni Father, hindi daw ho tayo kailangan magmukhang Biyernes Santo. Ano ho ang ating gagawin? Hawakan niyo po yung panga nyo, gumanyan kayo. Hindi ko kayo patatawanin, tapos ang pisngi masaya, pati yung bibig. Humawak po kayo sa puso ninyo, magbigay pasalamat po tayo sa Panginoon. Ano ang sabi niya? Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Pakiulit po natin, Ama, patawarin po. Maraming salamat po. Alam niyo, pag sinabi niyo po yan sa mga may hearing impairedness, Ama, patawarin po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa, no? Pero paano naman po ang Pope Francis, napaka-inclusive, no? Sa mga LGBT. Nagtanong pa ho ako sa nagugupit sa akin. Sabi niya, Pudra, pakinggan niyo na lang po, Pudra, patawarin mo po si Letch sapagkat wish nila knows ang kanilang kinekieme. Pakiulit po na, hindi niyo na uulitin. Pudra, patawarin niyo po si Letch sapagkat wish nila knows ang kanilang kinekieme. Hindi ko na ho po uulit sa inyo yan. Pero nakikita nyo, ang ating Panginoon ay napaka-inclusive po. Ang mahirap, kung isi-situate natin yung mga tao katulad ni Jose Rizal sa ngayon, sa tingin nyo yung mga stand nila pareho pa rin? Hindi ko po alam. Pero ang ating Panginoon ay ang the same yesterday, today, and tomorrow. Patawarin. Ano ba ho ang kahalagahan ng pagpapatawad? May ginagawa po isang method ngayon, alam niyo po, sa Rehab Center, Center for Christian Recovery, doon po ito sa Antipolo. Alam nyo, pinapresent ko po yung mga puppet. Magandang nagagawa ng puppet kasi yung hindi nagagawa ng tao, nagagawa ng isang puppet. Hindi po puppeteer ang tawag sa akin. Ako po ay isang ventriloquist. Mas mahirap po kasi dinadaya mo na nagsasalita ka nang nakasara ang bibig mo, hindi mahahalata. Ngayon, nakakatuwa po kasi po, nakikita ko yung conversion na imbis na matukhang, libo-libo yan. Alam niyo, imbis na tukhang dahil lang sa puppet. Sabi ho ng isa na na-cover po ni Abner Mercado, salamat po sa kanya, mga kapamilya. Sabi ng isa, dahil lang sa puppet, naligtas kami, nalaman namin ang pag-ibig ng Diyos. May dala-dala akong Jesus puppet na makikita niyo mamaya. Magsasalita po siya for the last 2 minutes. Nawa ay pakinggan niyo po. Alam niyo, pumunta po kami sa ang mission ko, advocacy ko sa Correctional Institution for Women. Isang pagkakataon, sabi ho ng isang babae, iyak siya ng iyak. Sabi niya, mapagpatawad pala si Isa. Akala ko sinong Isa yung sinasabi. Kapamilya, akala ko si Isa Calzado. Yung pala, si Isa
siya ang ating Panginoong Hesukristo sa Book of Quran. Makikita niyo mamaya. Alam niyo, pati po sa Zamboanga Siege, sa lugar na yon, may isang bata na talagang pinaiyak ako. Alam niyo po kung bakit? Nagsasalita ang Jesus Puppet sa mga bata na na-trauma. Pinatatawa namin, tapos nilalabas yung mga sakit nila. Alam niyo, ang sabi ho ng isang bata, itong sabi ng teacher niya, hindi na nagsasalita. Dahil nagkaroon ho ng post-traumatic stress disorder na trauma. Dahil lang daw ho sa pagsabi ni Kristo sa kanya, na kailangan na siyang maging okay. At dahan-dahan maging normal. Dahan-dahan ho na-realize niya na kailangan pala ho maging normal lang ang buhay niya. At ang batang ito ay medyo humina, pero alam niyo, okay na siya ngayon. Dahil lang po ito sa Jesus Puppet. Gaano ba ho kahalaga yung Jesus Puppet na yan? Siguro gusto niyo nang makita, no? Isa pang matinding pangyayari po, ito po sa lugar na kung saan mga nabusong bata, sa amin sa Mandaluyong, sa bahay tuluyan, ito pong Jesus Puppet ay nagsalita sa kanila sapagkat mahirap daw ho o magpatawad, napakahirap daw po. Ang sabi lang ng bata, nag-session po kami, tuloy-tuloy, napakahirap magpatawad, pero masakit sa katawan. Kaya sa session po namin, pinakita namin sa kanya na dahan-dahan makakaya mo rin. Ito po yung kwento ng Jesus Puppet. Minsan, nagkakita ang aking mahal na ina sa isang babaeng Lourdes ang Hangalan. Upang malaman ng obispo kung totoo ang kanyang pagkakita, siya ay inutusan nito na itanong sa mahal na ina kung ano ang pinakamabigat na kasalanan na nagawa niya. Nang kaharap na ng obispo, ang mahal na ina, tinanong ni Lourdes, mahal na ina, ano daw po ang pinakamabigat na kasalanan na nagawa ng obispo? Ngumiti lang ang mahal na ina at sinabi sa kanya, sabihin mo sa mahal na obispo na matagal na ang kasalanang nagawa niya at ni kailanman hindi nagtatanda ang Diyos sa nga kasalanang nagawa. Nag-iiyak po ang obispo na nakausap niya si Lourdes. Mahirap po sa 9 minutes kung paano tatahimik. Tumahimik lang po tayo. Tatapusin ko lang po ito sa hindi ko makalimutan mga pagpapakita ng Jesus Puppet sa mga taong may cancer na mamamatay na. Ang isa, sabi po niya, pwede na pala akong mamatay sapagkat nakita ko na ang Panginoon. Dumalaw po ang Jesus Puppet. Ang pinakamatindi na hindi ko makakalimutan sa lahat, meron hong isang babae na ilang araw na lang ang buhay. At alam niyo ho, gusto niya madagdagan pa ang kanyang buhay. Nung dumadalaw po kami for 3 times, the 3rd time, sabi niya sa akin, Paulo, hirap na ho siya magsalita, pero kaya pa naman niya. Hindi niya pinapakita sa tao yung hirap na hirap siya, although may morphine na. Sabi niya, Paulo, pwede ko ba hong yakapin yung Jesus Puppet? Sabi ko, pwede. Papakita ko po sa inyo kung ano ginawa niya. Binigay ko po ang Jesus Puppet at dahan-dahan po, niyakap lang po niya ng ganito. Ama, patawarin mo po sila sapagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Father, give us the courage to forgive those who have offended us, to be like you, ever compassionate, forgiving them even if they don't deserve forgiveness, forgiving them even if they don't ask for forgiveness. Dear Jesus, you suffered upon the cross in order to pay the debt of our sins. Yes, Father, forgive us. We really didn't know the depths of those sins. But what we know is the depth of the love you have for us. An everlasting
and unconditional love. May your first word on the cross be with us as we live today as a forgiven people and opening our hearts to you, choosing not to sin as we address them to many people and as we apply them to ourselves. There were times, Lord, we really did not know what we were doing. We sinned out of ignorance or intention. In all these times, Father, forgive us. Not because we deserve it, but out of your great mercy and love revealed by the cross. All praise be to you, Lord Jesus, for your unending forgiveness. Amen. To reflect on the second word of Jesus, let us listen to the Argentinian priest known by the Holy Father, Pope Francis. He has been serving in the Philippines for more than 20 years and is now based in Our Lady of Lourdes Parish in Caloocan City. He is Reverend Father Luciano Ariel Falioni. His preaching will be strengthened by the sharing of Mr. Robert G. Labayen, ABS-CBN's Creative Communications Management Head, the man behind ABS-CBN's highly anticipated station IDs, including Bro, Ikaw ang Star ng Pasko, the Christmas Station ID of 2009. Another popular work he did was the Choose Philippines theme song, Piliin Mo ang Pilipinas, sung by Angeline Quinto. Aside from having a creative heart and mind, he's also a faithful servant leader of the Couples for Christ, serving as South A sector head. The family of Miss Amy Torres and Mr. and Mrs. Manuel Torres II will lead us in the prayer. Good afternoon, everyone. Pahihintulutan niyo ba ako managalog? Okay ba sa inyo? Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat at salamat po sa imbitasyon mag-share ngayon. Ang salita ni Jesus nakakagulat. Today, you will be with me in paradise. Kung ako ay nakapako sa krus, siguro aray ng aray. Wala kong ibang gagawin kundi reklamo ng reklamo at Diyos ko, gusto kong bumaba, tulungan mo ako, no ba yan? Hayaan niyo akong bumaba. But Jesus was never thinking about himself. Nakakapagtaka, no? Nakapako siya sa krus, still thinking of others. Today, even thinking in a positive way, thinking puno ng pag-asa, today you will be with me in paradise. Dalawang bagay lang gusto kong mag-share sa inyo. Number one is, may pag-asa kung lang lumalapit sa Diyos at humihingi ng pakakataon sa Kanya. Huwag makalimutan kailanman sa buhay natin, sa Diyos, hindi po naubos ang pakakataon. Sa Diyos, lagi mayroon pang isang chance na makalapit sa Kanya. Ang Diyos natin kailanman hindi may sasara ang pintuan ng Kanyang habag sa atin. And I remember when I was a young priest, dahil hindi na ako young priest ngayon, medyo tumatanda na. When I was a young priest, I was parish priest in Payatas. At minsan, habang kami nagdiriwan ng kapistahan ng isang chapel,
sayawang kami, sinundo ako for one anointing of the sick. So tumakbo po ako sa isa pang chapel para magipag-anoint sa isang lalaki. And when I arrived there, this man have been for a long time living in Saudi. At dahil nasa Saudi siya at para maging panatag ang kanyang kalooban at para hindi siya uusigin o anuman, siya ay nagpa-convert sa Islam. At ito na, dumating ang oras ng kanyang kamatayan at ang kanyang puso ay hindi mapakali. At tumawag siya sa pare. And I remember hearing the confession, anointing the person, and towards the end, with a beautiful smile in his lips, he looked at me and say, "Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father." And he died in my hands. The first time as a priest to experience that. Not the last, but the first time to experience a person dying in my hands, giving thanks with a beautiful smile, because today you will be with me in paradise. It worked from Jesus' time hanggang ngayon. Basta lumapit ka, may pakakataon na nag-aabangan sa'yo. Minsan feeling mo wala kang pag-asa, feeling mo lang yan. Ang Diyos hindi ganyan ang pakiramdam. Minsan feeling mo wala kang pag-asa, paano kang patatawarin? Sa dami-dami ng ginawa mo, pati yung tao mahal sa buhay mo ay ayaw na sa'yo, nagsawa na sa'yo. The good news today is, hindi ganyan ang ating Diyos. Hanggang sa huli, mananatiling bukas ang puso niya sa kanyang habag. Today, you will be with me in paradise, ay masasabi ng Diyos sa bawat isa sa ating na makalapit sa Kanya. And this is the good news. But the good news ay may hamon. And the last chance that God gives to us, ang hamon ay huwag makalimutan magbigay din sa iba ng last chance. Dahil kung ikaw ay may pag-asa, yung ibang tao ay may pag-asa din. Few months ago, we put up a drug rehabilitation program in my parish. And one day, may isang batang bulilit, na nakipag-appointment sa akin. So nagulat ako, sabi ng secretary, mayroong batang 8 years old gusto makipag-appointment sa parish priest. Nagulat ako. Sige, pasukin mo. Pagpasok, sabi ng bata, gusto kitang kausapin, Father. Sige nga, anong nangyari? Biglang umiyak. Ba't ka umiyak? Ayoko mamatay ang magulang ko. Ba't mamatay ang magulang mo? Kasi addict sila. Yan ang gusto mo sa akin. Anong maitutulong ko? Ipasok nyo naman sa rehab program nyo. At dinagdagan pa niya. Pero pagtiyagaan nyo sila. Ang kukulit nila talaga. And I was so touched and I said, yes, andyan ka naman. Bibigyan mo ng pag-asa yung magulang mo? Opo. And so bibigyan ko rin ng pag-asa magulang mo. And sila po ay tinanggap. And proudly to say, they are candidates for graduation. Yung first batch na graduate noong April 3. And they were delisted from the PNP watch list given by the PNP itself. You are delisted and declared drug-free citizens of this country. The second batch, kasama po yung magulang nitong batang ito. Talagang makulit, totoo yung bata. Tama. Ang kukulit nila. Pero kahit yung makulit, may pag-asa pag inaabot sa Kanya. Ang Diyos ay tagapag-abot ng pag-asa sa atin. Ang hihingi lang niya sa ating maging tagapag-abot ng pag-asa sa iba. Huwag maging malupit, huwag magsara ng pintuan ng habag. Because we are forgiven and given chances, be a giver of chances. And it works miracles. At dahil si Jesus ay ganyan siya kamahabagin, na walang sarili niyang pain, dahil nag-focus siya na magbigay ng pag-asa sa iba. Sana ma-inspire po tayo lahat sa ugali ni Jesus. Today, you will be with me in paradise. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Magandang hapon po, brothers and sisters. Ito po ang aking kwento. Noong pong 2014, nagkaroon po ako ng sakit. At akala ko, katapusan ko na. Nagkaroon po ako ng depression. Nagsimula po ito sa 2 o 3 gabing magkakasunod na hindi po ako nakakatulog. At natakot po ako kasi alam ko po yung ginagawa sa torture sa mga captives. After 90 hours straight na hindi ka nakatulog, wawala ka na po sa sarili mo. Hindi mo na alam kung ano sinasabi mo. Huwag po kayong mag-alala, magaling na ako. Alam ko na po ang sinasabi ko. Magaling naman po ang aking doktor. Binigyan niya ako ng gamot na 15 days lang kasi po para wag ma-overdose. After 15 days, kahit sino pong doktor mahirapan akong pagalingin. Kasi po, ang karaniwang insomnia, meron kang problema. Meron kang problema kunyari sa opisina, sa pamilya, sa pera. Kaya pag nasolve ang problema, masosolve ang insomnia. Ang problema po sa akin, wala akong problema. Ang problema ko ay natatakot ako na baka hindi ako makatulog. Kaya po yun ang, wala pong kahit if the battle is in your mind, wala pong makakapagpagaling sa iyo. Kaya po noon, kinakabahan, nagkaroon ako ng phobia sa gabi. Pag kumakagat na po ang dilim, nag-iiba na ang anyo ko. Kinakabahan na ako, nawiwirduhan ng mga tao sa bahay namin dahil po nagtatago ako sa ilaw, para na akong aswang, nagtatago ako sa TV, sa iPad, kasi po bawal na po tumingin. Hindi pala totoo. Pero noon, paniwala ko na yun ang sanhi ng insomnia. Ngayon po, itong karamdaman ko ay tumagal ng 4 months. Minsan po gumagaling ako, ang saya-saya ako gumagaling, biglang bagsak. May sakit na naman ako. Hindi naman ako makatulog. At sa mga gabi pong mag-isa ka, hindi ka nakakatulog, kinakabahan ako, hindi ko alam anong mangyayari sa buhay ko. Ganito na lang ba ako habang buhay? Magkakaroon ka po ng bitterness sa Panginoon. Sasabihin mo, unfair. Totoo po, mga kapatid, I was screaming inside at halos araw-araw po akong umiiyak. Nagkaroon po ako ng claustrophobia. Sa loob ng mall, kinakabahan ako sa loob ng mall. Nagpapanik ako. Hindi ako makapasok ng mall. Tuwan-tuwa naman po asawa ko dahil hindi na ako mamimili sa mall. At sa loob ng kotse, nagpapanik po ako. Ang sumunod po noon ay nagkaroon na ako ng depression. Tinitingnan ko po mga litrato ko at mga video ko nung bago ako magkasakit nang mayroon akong malaking panghihinayang. Dahil naisip ko noon, pagkasama ko ang pamilya, masaya ako, sa opisina, masaya. Ito pong nagkakaroon ako ng depression for 4 months. Sa opisina po, para na akong zombie. Naglalakad ako, hindi ko hiningitian ng mga tao. Ang ngiti ko po ay mababaw lang, nasang labi lang, wala sa karamdaman. Ang mga pagkasakit po kasama kong pamilya ko, kumakain kami sa labas, hindi ko na sila kayang mahalin. Imagine po, may mga apo ako, na kahit inaakap ko ang apo ko, wala akong maramdamang feeling kasi po ang depression, you are no longer capable of feeling happiness or joy. Wala ka ng emotion. Sa isip ko, habang buhay po akong ganito, so sa akin pong bitterness, tulad po sa 2 kriminal sa tabi ni Panginoong Jesus, meron tayong 2 choices. Either maging bitter tayo, magalit tayo sa Panginoon, or sumurrender tayo. Dahil po member ako ng Couples for Christ, napilian ko pong sumurrender. Nung nandun po ako sa Adoration Chapel, nabasa ko doon ang kwento ni St. Paul at ni Silas nung sila ay nakakulong. Imbis na daw pong kabahan siya dahil papatayin yata sila o ilang araw silang nakaganito, hindi nila ininda ang pagkakulong. Sa halip, maghapon silang sumasamba at nagpapasalamat. Ang tawag daw po doon ay a sacrifice of praise. Yung pong payo na kung ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, kahit po mag-alay lang po tayo ng sacrifice of praise the whole day. So ang ginawa ko po, kung dati, mula umaga hanggang gabi ako nagwo-worry, nagpapanik, ninenervyos, ang ginawa ko po ay mula umaga hanggang gabi, akong nagpapasalamat sa Panginoon at nagpupuri. Nagpapasalamat po ako sa Kanya. Sabi ko, Lord, buti na lang sa panahong ito, nararamdaman ko pagmamahal ng mga pamilya, ng mga kaibigan sa akin.
Lord, salamat po dahil mas mabuti na sigurong hindi ako makatulog kaysa hindi ako magising. At sabi ko, salamat po dahil lalo ko napapalapit sa iyo. Kaya po dahil po doon, ang fear ko ay napalitan ng calmness and relaxed feeling. Ngayon po, ang bilis ko nang makatulog. Lalo na po sa prayer meeting. Joke lang po. Ngayon po, noong pong panahon ng aking depression, sinasabi ko sa Panginoon, Lord, sinisingil mo ba ako sa mga pagkakasala ko, pagkukulang ko sa iyo? Kaya po sabi ko sa Kanya, Lord, pag galing ko, maglilingkod ako sa iyo. I will worship you with my life. I will live a holy life. I will pray, I will write and speak for you anywhere you bring me. Inalay ko po sa Kanya buhay ko. At palagay ko po, yun ang naging purpose ng karamdaman ko. I was being broken at bumalik ako sa Kanya. At ito po, ang nangyari po, aminin ko po sa inyo, dahil matagal na po ako sa Corpus for Christ, 1988 pa. Napag-iwanan na po ako. Yung mga iba ko pong kapatid sa Corpus for Christ na mas nauna pa ako sa kanila ay naging cluster head na, sector governance team, sector head. Ako po ay naiwan dahil hindi po ako kasing holy nila siguro or petics po ako umiiwas ako sa service. Talaga pong sa lahat ng elders, ako po ang pinaka hindi likely na tumaas ang service. Pero po nangyari ang pinaka-imposibleng mangyari. Sa lahat po sa amin na elders, ako po na nasa ilalim ang biglang naging sector head. Na hindi ko po alam kung bakit nagkaganon. Pero po, mas matalino ang Panginoon kaysa sa atin. Mas alam niya ang nangyayari. Ito pong position na to ay hindi ito position of privilege or status. Ito po ay position of service. At para sa akin po, ang Panginoon ay may plano sa ating lahat. At ang plano niya ay dalhin niya tayo sa paradise. Maraming salamat, brothers and sisters. Lord Jesus, how generous you were in promising instant paradise to that dying thief. How lucky he was. That very day, you canonized him. He did not have to wait for further purification. Your mercy, dear Lord, exceeds anything we might imagine. It embraces us, encourages us, heals us. Help us, O Lord, to accept our sufferings, our crosses, our Calvary. For that is what it means to follow you all the way. Grant us, Lord, the strength to bear our crosses, and not only to carry those, but to be crucified like you. Strengthen us, Lord, by your passion and death. We are not worthy to be admitted to paradise immediately, but we hope firmly in your promise that if we eat your flesh and drink your blood, we will never die forever. Lord Jesus Christ, who promised to the sinners the joy of paradise, enable us to repent and to receive your grace and mercy in this world and in the world to come. Amen. Father Joseph Panabang, SVD, will do the reflection for Jesus' third word on the cross. A native of Kalinga province, he served as a missionary priest at the Our Lady of Lourdes Parish, Asesewa, Krobo, Eastern region of South Ghana. After we listen to a missionary priest from South Ghana, a missionary sister will share her inspirational stories on the third word. She is Sister Angel Libron from the Missionary Sisters, Servants of the Holy Spirit, SSPS. She spent 18 years of mission in South Korea and returned to the country in 2015. At present, she is now the vocation and mission animator of the Holy Spirit Missionary Sisters. Our family prayer will be led by Mr. Steve and Mrs. Mila Tamayo and family.
hanging on the cross and looking down at his mother, Jesus said, "Woman, there is your son." What is he trying to say? Woman, there is your son. Jesus is actually saying, Ma, please take care of my disciples. See that they are as good as you are, totally obedient and committed to the will of my Father, and also totally dedicated and committed to my mission. Since then, Mary's deep concern has always been to make us true, faithful disciples of Jesus. In other words, Mary had only one aim, one goal, to make us better disciples. Anyone who believes in Jesus is a disciple of Jesus. As believers of Jesus, we are all his disciples, and as his last will and testament, Jesus entrusted her to us as our mother to take care of us, to make us better until now. And how is she going to do it? She does it by interceding for us. Her intercession is the most powerful intercession of all, because whatever she asks Jesus, whatever request we give to Mother Mary to put to Jesus, Jesus can never refuse. Woman, there is your son. And turning to Jesus, or to John rather, Jesus said, Son, there is your mother. Son, there is your mother. At that time on, Mary became the mother of all Christians. And as a mother, she has to take care of us. And as her children, as the church, we also must take care of her. And how do we do this? By developing a healthy Marian devotion as an expression of our love and respect for her. No wonder in the over 2,000 years history of the one true Holy Roman Catholic and Apostolic Church, thousands and thousands of Marian shrines, Marian grottos, Marian churches sprang out in the whole world. Tens of thousands of religious congregations, associations, movements, lay associates under the patronage of Mary are actually working around the world, around the clock, around the world. Now look at this newspaper clipping from the Philippine Star. U.S. teen decapitates his mother. U.S. teen decapitates his own mother. He executed death penalty to his own mother. Some years in Ghana, during the tribal war, report reached my office that pregnant women were captured by enemies, and with a cutlass or bolo here, they slit their big belly and then forced out the fetus or the baby from the womb and threw them into the river. So nauseating indeed a sight to see. Or some years here in Tayuman, two young women brought an old mother to the missionaries of charity, sisters, and they told the sisters, we found this mother dying at the gutter. And immediately after they left, the poor mother started crying. Sister, it's not true that they found me in the gutter. I am their mother. Worse, how about the cries of our poor mothers today by the thousands who are mourning, grieving over a loss of a child or children shot to death without mercy, without due process, we might say. So sisters and brothers in Christ, this is the world we live in today, at times bursting with irreverence, negligence, and inhuman treatment of women, especially mothers. How do we treat our women? How do we care for our mothers?
But on the other hand, there are also many signs today that nowadays women are rising like stars, practically in every field, every department. Just read our newspapers today. Who are the people coming out more openly, talk courageously, boldly, without fear? Mostly women. Where are the men? I don't know. Or take, for instance, this graduation in PMA Baguio City. Of the top 10, 8 were women. Again, where are the men? I said, I don't know. Or look at these clippings from the Philippine Daily Inquirer. Where is it? Pinoy physicist in Europe Space Center. Kalinga woman reaches for the stars through work with astronauts. Gwendolyn Pasqua, ground controller for European Space Agency. I would not be surprised if one day the first Filipino to reach the star is a woman. Kalinga woman from Kalinga. You do not, those who are close, maybe you can read it. And you know, the Kalinga people, those are the people in the north who like dancing with digong. And they cannot dance with digong without beating digong. When I say digong, I am referring to that round brass musical instrument they used to dance. Tak 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 tang 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 tang. Wala namang ibang digong ah. So my dear brothers and sisters in Christ, I strongly believe that our deep Marian healthy devotion to a woman, particularly Mother Mary in particular, has a profound positive impact on the empowering and liberation of women. Adding to that, our exceptional love and respect for such a woman has remarkable, enormous influence on the issue on gender equality and also in reduction of violence against women. So then, we must continuously intensify our healthy Marian devotion. And remember, he or she who takes Mary by the hand shall never abandon Jesus. Let me repeat. He or she who takes Mary by the hand will never abandon Jesus. And finally, listen to this carefully. Pope Francis said, please know that the love and tenderness of Mother Mary will or never let you down. So you see, my dear brothers and sisters in Christ, there is no other way. There is no choice but to Jesus through Mary. Woman, there is your son. Son, there is your mother. Son, there is your mother. Yes, there she is, our mother. So please rise to honor our mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. And as Father Jerry Orbus would sing, Mama Mary loves you, me too. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magandang hapon po. Annyeonghaseyo. Annyeonghasimnika. Annyeonghaseyo. Ito po ay isang pagbati ng mga Koreano na ang ibig sabihin po ay hindi lamang hi at hello. Actually, tinatanong nila para nilang sinasabing, are you at peace? Ikaw ba? Tahimik ba ang iyong puso? Panatag ba ang iyong puso? O meron ka bang dinadala ngayon? Nung aking pinagnilay-nilayan ang pangatlong salita, ang malakas na dating sa akin ay yung si Jesus na habang nakapako sa krus, hirap na hirap, ay kinalimutan niya ang kanyang sarili at ang kanyang inisip ay ang kanyang ina. Alam niyang mawawala siya, hindi siya nagpabaya. Gumawa siya ng paraan
para ipagpaubaya ang kanyang ina sa kay Juan. Ganon din, malakas ang dating sa akin na si Maria. Siguro pwede niyang isipin, naku, mawawala na yung anak ko, paano na lang ako, wala na nga yung asawa ko. Pero kinalimutan din ni Maria ang kanyang sarili at ang kanyang nasa isip lamang ay makiisa sa paghihirap ng kanyang anak ni Jesus para lamang matupad ang plano ng Panginoon. Mga kapatid, ang aking pong ibabahagi sa inyo sa maikling salita, ang aking kwento ng aking bukasyon.